Sisimulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kaniyang pagkauliran ay matiyagang pagmamalasakit sa kapwa, ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayoy tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inilis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa amang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ng Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambalas sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad na nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi.
Ako'y tatawaging Ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yung kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman ay nasa dalampasigan na sa gilid na ng tubig. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin ay hindi makakita. At makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba ay tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba ay tulad ng napahasik sa dawagan.
Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mahaba-haba po ang ating ebanghelyo, mga kapatid, mula kay San Marcos, chapter 4, verse 1 to 20. Pero mayroong 5 mahahalagang aral at hamon ang talinghagang ito tungkol sa manghahasik para sa ating lahat. Una, ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Sa talinghagang ito, ang binhi na inihasik ay kumakatawan sa salita ng Diyos. Ang hamon po sa atin, mga kapatid, bilang mga tagasunod ni Kristo, tanggapin, unawain ang salita ng Diyos sa ating buhay. Dapat nating buksan ang ating puso at isipan upang maunawaan at maipamuhay ang mga aral na ipinapahayag sa atin. Ikalawa, paglalagay ng salita sa mabuting lupa. Sa talinghaga, ang mabuting lupa ay sumisimbolo sa mga taong handang tumanggap at magbunga ng salita ng Diyos. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinatawag na magpakabunga sa pamamagitan ng paglalagay ng salita sa mabuting lupa ng ating puso at buhay. Dapat nating bigyang pansin at pangalagaan ang salita ng Diyos sa ating mga matatabang puso upang ito ay lumago at magdulot ng bunga ng kabutihan sa ating buhay, sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa ating lipunan. Ang ikatlong mensahe ng talinghaga para sa atin ay ang pag-aalaga sa mga tinik at mga pagsulit. Sa talinghaga, ang mga tinik at mga pagsulit ay kumakatawan sa mga pagsubok at mga hadlang na maaaring dumating sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya po ang hamon sa atin ay ang pagtibayin ang ating pananampalataya at magpatuloy po tayo, mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay. Dapat po tayong maging matatag at hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sa harap ng napakaraming hamon sa panahon natin ngayon. Ang ikaapat na mensahe ng talinghaga ay ang pagiging mabuting tagapakinig. Ang mga tagapakinig na may mabuting lupa ay nagtataglay ng malalim na pangunawa at pag-unawa sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinatawag na maging mabuting tagapakinig ng salita ng Diyos. Huwag nating i-escape yung pagsisimba. Dahil sa atin pong banal na Eucharistia, lagi nating maririnig ang buhay na salita ng Diyos. At hindi lang yan, matatanggap din natin mismo ang katawan at dugo ni Jesus. Siya ang nagbibigay at magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ikalima, pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa talinghaga, ang pagbunga ng binhi ay nagpapahiwatig ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hamon po sa atin, bilang mga tagasunod ni Kristo, ang patuloy na magpalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga mangbubuting gawa. Sa ating buhay, makita nawa natin na nagbubunga ang salita ng Diyos dahil tayo ay marunong makiisa sa mga naghihirap, marunong makiramay sa mga nagdurusa, marunong makinig sa mga walang boses,
marunong magpatawad, marunong magpakumbaba. Ito po mga kapatid ang katangian ng ating ipinagdiriwang na obispo na si San Francisco ng Sales. Si San Francisco de Sales ay nakaakay ng maraming mga Katoliko. Siya po'y isinilang panahon ng 50 years after the Reformation movement of Martin Luther, isang paring Agustinian. At hindi lang yan. Malakas din ang atake ng pananampalatayang Katoliko noong kapanahonan ni Francisco de Sales dahil po sa influence ng Calvinism. Kaya po, bilang obispo, bilang pari at obispo, nagsikap po siya upang ibalik at akayin ang mananampalataya. Ipakilala si Jesus bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas. Bago siya mamatay, ang huling kataga na kanyang laging binitawan, sabi ay humility, humility, humility. Napakagandang aral mga kapatid. Pagpakumbaba, kababaang loob, kababaang loob. Ang mga katagang ito, mga kapatid, ay hamon po sa atin upang tularan ang halimbawa ni Francisco de Sales. Magpakumbaba tayo sa gitna ng kasalukuyang lipunan na puno ng pagmamataas, puno ng pagpapabango sa sarili. Sa panahon ngayon, maraming mga tao ang nagpapakita ng pagmamataas at pagiging mapangmata sa iba. Ang pagiging mapagpakumbaba ay nangangahulugan ng pagkilala sa ating mga kakulangan at pagiging bukas sa panawagan at karanasan ng iba. Ito ay isang hamon na kailangan nating harapin upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa bawat isa. Mahalaga rin po ang pagpapakumbaba. Kasi po, ito'y makakatulong sa atin upang maging mas malapit sa ating kapwa at maging mabuting halimbawa sa iba. Sa pagiging mapagpakumbaba, tayo ay nagiging handa na humingi ng tawad kapag tayo ay nagkamali at magbigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan. Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay daan din sa pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon at pagkakaisa sa pamilya, sa lipunan. Kaya po, sa halimbawa at inspirasyon ni San Francisco de Sales, let us be humble enough to do our responsibilities. Pari man tayo, obispo man tayo, lay workers man tayo, simpleng hardineros, simpleng labanderos, simpleng manggagawa, all of us are called to serve the Lord with humility and humble heart. Amen. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang manghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa pamamagitan ng ating pagtawag sa Ama. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbigay bunga ng tigi-isang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat ng mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga asik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga asik, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating itaas sa Panginoon ang sarili-sarili nating mga kahilingan. Ganon din mga kahilingan ng mga kapatid nating humihingi sa atin ng dasal at mga kahilingan na isinama sa banal na misang ito. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkos maging maliksi kami sa paglilingkod upang mabunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob na ito namin malimula sa lupa at bunan mo. Buong puso kong minahalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y Puri ka Diyos sa mga lumikha para sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob na ito namin lamang malimula sa sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasinawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya ay umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco de Sales ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na pagdiriwang humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.